So, ayun. Hi guys, ako nga pala si Princess Cassandra Zane S. Bruegas at ang aking kapartner sa pagkukode na ito ay si John Michael Barrera. Ang aming topic ay variables and data types. Sa unang problem, sabi dito, kailangan daw na makapag-enter ng first name, last name, and age. Pero bago ang lahat, ipapaliwanag ko muna sa inyong ibig sabihin ng unang linyang ito. Ito, yung using system. Ito ay nag-i-import ng namespace na system para magamit ang mga pangunahing klase at function tulad ng console. Sa pangalawang linya naman, s- pinapayagan ka nitong mag-imbak ng mga object sa isang koleksyon at may tiyak na uri na nakakatulong sa pag-organize ng data at pag-iwas sa mga error sa runtime kung tawagin ay using system collections generic. Sa pangatlong linya, using system link, ito naman ay ano, isang utos sa C# na nagpapahintulot sa paggamit ng extension, method at query syntax mula sa link. Ang link naman ay language integrated query. Sa pamamagitan nito, mas madali at mas maayos ang pag-query sa mga koleksyon ng data tulad ng arrays or list. Pang-apat, using system text regular expression. Nag-i-import ng iba pang namespaces na hindi ginamit sa code pero karaniwang ginagamit para sa mga collection, link, at regular expression. Ang compiler version 4.0, Net Framework 4.5 naman ay ito ay isang komentaryo na nagsasaad ng version ng compiler at ng Net Framework na ginagamit na nagbibigay ng konteksto sa compatibility ng isang code. Pag sinabi namang namespace decoder, ito ay para sa pag-organize ng code at pag-iwas sa naming conflict sa iba pang bahagi ng application. Ang public class program naman, ito ay nagdeklara ng isang pampublikong klase na tinatawag na program na nagsisilbing entry point ng application. At pag sinabi namang public static void main string args, ito naman yung pangunahing method or main kung saan nagsisimula ang pagpapatakbo ng programa, tumatanggap ito ng array ng string bilang argumento. Yan na, dadako. Ano na tayo sa console write line or enter first name. At string strf name equals console read line. Ang ibig sabihin nito ay para makapag-type yung user or input ng first name, nag-set din tayo ng string strf name to declare mamaya sa output process same code from the first name for the last name. At pag sinabi namang console write line, enter last name, ilalagay lang naman dito yung text na enter last name. At sa string strl name, console read line, dito yung user to input their last name tapos declare string strl name for output. Also in the age, sa age tayo dito. Console write line, enter age to print out the instruction for user. String in string int age equals console read line. Ito naman yung for user to input their age tapos declare string int age for output. Nag-set up tayo ng greetings including the strings example strf name, strl name, int age na dineclare natin kanina sa mga string. Gumamit tayo ng empty quote para may space between text tapos concatenation para makonect sila. Console write line, hello plus strf name plus strl name plus your plus int age plus years old plus congrats you passed the verification. So, ayun guys, problem number 2 tayo. Sabi dito, we need to calculate the area of circle using double variable and formula. Area equals pi times r squared. Ito. Console, write, enter the radius of the circle.
Ang code line naman na ito ay para ma-print yung enter the radius of the circle sa console. At yung console, itong double radius equals convert to double console read line. Dito naman para makapag-type or input yung user ng number tapos ang ginamit natin na variable ay double kasi number yung ilalagay tapos kakalculate ito. For example, ito ay calculate the area using the formula. Formula area equals pi times r squared. Dito naman sa double area, 3.14 mat pow reduce to, ito na yung calculation and formula. 3.14 kasi ayun yung pi, tapos times sa mat pow, indicator to raise, tapos reduce to, dineclare natin kanina yung reduce, tapos sa 2 siya, mare-raised. At yung output, the result naman, ito yung console right line, the area of the circle is plus radius plus area. Output na to, lalabas na to sa console, tapos magpiprint ng the area of the circle with radius, tapos concatenation sa radius at area na dineclare natin sa double variable. Sabi dito, mag-ano daw tayo, mag-run tayo. Mag-enter tayo ng example ay 35, number 35. Dapat dito ang lalabas ay may ano na, the area, like the area of the circle is 35, 38, 46.5. Pagka mali yun, mali yung kinalabasan nito. So, tingnan natin, enter natin. So, ayun, tama yung kinalabasan niya. Yan. Yan. So, dyan na nagtatapos yung problem 2. Na-solve natin siya. Para naman sa operator, problem number 1, sabi dito ay kailangan natin mag-write ng program that takes two integers as input from the user and performs addition, subtraction, multiplication, and division. Display results of each operation. Para sa first code line natin ay console.writeLine para ma-print tong enter first number para mag-guide yung user. Then int age, ito yung dineclare natin ang kasunod na variable kasi number yung kukunin natin dito sa console readline mamaya. Then convert to int 32 para gumana tong int nasa unahan. Then console readline para makapag-input yung user sa console mamaya. Then same lang dito sa enter second number, console write line para ma-print tong enter second number para mag-guide ulit yung user. Then int ulit yung dineclare natin na variable kasi number yung kukunin natin dito. Then ang pangalan naman nito ay int ages para mamaya pag de-declare ay hindi malito kasi dalawang int yan, isang int age at int ages. Then next is equal to convert to int 32 para gumana tong nasa unahan na int. Then console readline para makapag-input yung user ng second number. Next one is console writeLine. Sa result naman, ito naman yung i-print niya. Dito naman sa computation, result of two int using addition, subtraction, multiplication, and division. Dito ay i-print niya lang din to. Console.writeLine, then i-print niya addition. Then naglagay tayo dito ng parenthesis para makuha yung i-input dito ng user sa una, sa console readline. Then concatenation, i-print niya tong plus para tong plus sign mamaya. Then parenthesis ulit para naman dito sa ages naman sa pangalawang number para lumabas siya. Then i-print niya tong equal. Siyempre concatenation, ito na yung operation niya, age plus ages. Ito yung age sa una, first number yung kukunin niya. Then yung ages, dito naman niya kukunin niya mamaya. Same lang dito sa subtraction. Console writeLine, subtraction. Concatenation, age kukunin niya ulit dito. Then, ito naman yung piprint niya, minus sign naman.
Tapos, next ay concatenation tapos ages. Dito naman niya kukuhin ulit yun. Then, computation ulit. Age minus ages. Pare-pares na yan dito sa kasunod, multiplication division. Dito lang sila nagkakaiba sa operation nila. Dito ay plus symbol kasi nga addition yung kailangan natin. Dito naman ay minus kasi subtraction. Tapos dito ay multiplication kaya yun yung nilagay. Then ito naman yung sign sa division. Pag nirun natin yung code, lalabas dyan yung enter first number na nila nandito kanina sa code write line. Then type tayo na number 30. Sa second number naman dito natin yung kinuha kanina to. Console write line enter second number. Ito na yung lumabas sa console. Sagot naman natin ay 15. Then mag-automatic na to. Susunod itong mga code. Magpo-compute na siya dito. Addition 30 plus 15 is equal to 45. Then subtraction 30 minus 15 is equal to 15. So multiplication naman ay 30 times 15 is equal to 450. Then sa division naman 30 divided by 15 is equals to 2. Ayun lang yun. Pinaka operation niya dito. Dito yung galing. Para naman sa second problem sa operator, kailangan daw natin mag-write ng program that check if a number is even or odd using the modulus operator as the user for input and display in result. Sa first code line natin ay console.write. Piprint niya lang itong enter in number. Then, ang dineclare natin na variable dito ay int kasi number yung kukunin natin. Then, ang pangalan ng int na to ay int num para mamaya madedeclare natin dito sa dulo. Then, convert to int32 para gumana tong int na nasa unahan. Then, console read line para makapag-input yung user sa console. Gumamit naman tayo dito ng if-else statement para sa operation niya. If int num, ito yon, modulus operator dito, ang gagawin niya, kukunin niya yung remainder nitong int num. Then divide by 2. Tapos, titingnan niya kung ito ay equal or not sa 0. Then, console write line dito, if yung int num ay equal dito sa 0, number is even. Yung remainder nitong int num is equal to 0, even yung lalabas. Then if else, kung hindi naman siya 0, console write line, magpiprint siya ng number is odd. Run natin tong code. Lagyan natin siya ng number na 30. Then, ayun, lalabas siya, number is even. So, ayun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway naunawaan niyo po ang variables and data types, pati na rin naman po sa operators.